Welcome back dito sa ating YouTube channel mga ka-legit Travercans. Ang mainit nga po nating update ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa mga kaganapan po sa TVJ and Legit Travercans kahapon. Araw po yan ng Sabado na kung saan ay nag-trending nga po tayo, no? And congratulations po pala at maraming salamat sa mga naki-Twitter party po sa atin. Mukhang nangangamoy, mataas na TV ratings po talaga, no? Dahil mataas po talaga ang concurrent viewers ng TVJ kahapon. So doon pa lamang congratulations na po sa TVJ and Legit Travercans, and thank you sa lahat ng nakasuporta po parate. Bukod po dyan natin din pag-uusapan syempre ang tungkol dito, no? Kaya Dasir Choi na mukhang kay Wally Bayola pa lamang po talbog na po agad. So Wally Bayola lamang po ang katapat. And mainit na po itong pinag-uusapan sa social media at enjoy naman po ang mga legit Travercans. But before that, mga ka-OG, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, bago ka lamang dito, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell. Basta may kinalaman sa TVJ and Legit Travercans, sagot po natin yan. Kaya naman ay ano po ng notification bell para ma-notified po kayo every time na may mga bago po tayong videos. So, sa lahat ng nandito naman po na nakikinig sa atin, ay maraming salamat po sa pakikitambay po dito. So, narito na naman nga po ako si Gandara para makipagkwentuhan po sa inyo at maghatid ng mga fresh updates, mga fresh happenings single po sa TVJ and the Legit Travercans. So, ngayong gabi nga po, ka-OG, alam ko gabi na naman ang ating pong update. Pero, matutuwa naman po kayo dahil ang kalye-serye ay tila magbabalik. And ngayon pa lamang marami pong excited at nabitin sa nangyari pong episode kahapon. Kasi feel na feel po natin itong si Lola ni Dora kay Lola Belen. Grabe, from Lola ni Dora to Lola Belen, from Maine Mendoza or Yaya Dab to Tasing, which is si Atasha Mulak. Parehong napakaganda, parehong talented, parehong nakapagtapos, matalino, mga ka-OG. And hindi po tayo magtataka kung someday ay magiging successful na artist din po ito. Si Maine Mendoza actually ay may ibubuga pa Mas pinili lang po talaga niya yung simple lang, yung mag-enjoy siya. Kasi pangarap niya maging artista, oo. Pero yung masyadong overloaded, yung over naman sa pagbibigay ng trabaho, yung tipong halos hindi na siya pagpahingahin, ay parang hindi naman niya bet. So, dito siya sa hosting, kagaya ng ibinibigay sa kanya, which is main goals. Kaya, tuwan-tuwa, no? At nag-enjoy si Maine Mendoza sa kanyang ginagawa. But, kahit po ganun, talagang lagi po yung trending, pinag-uusapan na very relevant. Antukin lang po yan. Trending niya sa social media. Yan po ay mag-tweet lamang. Trending na po yan sa social media. Parati pong ang mga articles ay naglalabasan. So, very relevant actress po. Kahit hindi siya mahilig gumawa ng teleserye. So, itong si Atasha, malay po natin, sumunod po siya sa yapak. Hindi lamang po ni Maine Mendoza na naging Yaya Dab, kundi lahat ng mga nagsimula po sa Itbulaga. Kagaya ni Tony Gonzaga. O, diba napaka-successful po niya ngayon. Very successful singer and host. So, malay nyo, si Atasha ganun din. Itong si Julian San Jose, very successful na rin po siya ngayon. And we know na ito po yung nagsimula rin sa Itbulaga. Catriona Gray, rin po yan, nag-Itbulaga rin. Si Sharon Cuneta. Kaya nga malaki po ang pasasalamat po niya sa TVJ and forever grateful. Malay naman po natin, di ba, lahat po yan, mga successful po ngayon ay sumunod po itong si Atasha.
Anyway, about naman po kay Lola Belen na mga ka-OG, dahil pinag-uusapan nga po natin ang pagpunta po ng studio ni Lola Belen and ang lakas po makakalye serye days ng kanya pong aura ay marami pong nabibitin. Maraming nabitin at gusto po na magpatuloy yung ganito na ano po ng TVJ. And kita nyo naman, di ba? Kahapon na trending po ang E80 show and mukhang wala po tayong balita dito sa kabila. Mukhang nangamote na naman po sila at nilangaw dahil sa pagdating ni Lola Belen na inabangan po talaga ng marami. Nakakatuwa at talagang sasakit po ang inyong tiyan kakatawa. Sabi ko nga na sa mga team replay, hindi kayo magsisisi na panoorin ang replay po at paulit-ulitin na panoorin ang replay ng episode po kahapon. Narito nga po ng ilang mga tweets kahapon. So, bossing, official TVJ, nabitin po kami. Kalyeserye part 2 na po, please. Thank you, EAT. Pinasaya nyo po kami. But we want more, please lang. So, ayan, ano? With crying emoji na talagang request na and praying na sana ay makabalik nga raw po ang kalyeserye at gawan ng part 2. Pati nga po si Jaco De Leon, talagang lap trip kahapon. Tawang-tawa din po siya. Sabi naman dito, looking back sa kalyeserye, grabe nakakamiss. Nako, di na-meet ni Lola Belen si Maine Mendoza. Nako, sayang nga po hindi niya na-meet. Abang-abang pag nakita na ang tunay na maglola. #Digital Kids. And syempre, bukod po sa pagkikita ni Lola Belen at Maine Mendoza, sobra din po nakaka-excite yung reunion po ng Jowa Pao. Grabe. Hindi po ako, personally, hindi po ako makapag-intay na magkaroon po ng reunion. Magkasama-sama po si Jose, Wally, and Paulo. Kung hindi man po sa barangay, sa studio. So, kahit saan po, basta magkasama po ang tatlo. Nakaka-excite kung ano po ang mga susunod na kaganapan. Syempre, hindi naman po pwedeng baliwalain at pabayaan ang Sugod Barangay. Syempre, si Mayor Jose ay malaki po ang role niyan sa Sugod Bahay, mga kapatid. So, malaman natin kung ano po ang diskarte ng TVJ dito kung pagsasamahin po muli nila ang Jowa Pao. Samantala, speaking of Itbulaga, speaking of Lola Belen, so alam naman po natin na si Dasuri Choi ay parte po ng Itbulaga ng Tape Inc. Pero meron pong mababasa kayo sa social media, sa Twitter, na kung saan ay dinaig daw ni Wally or ni Lola Belen itong si Dasuri Choi. So, si Lola Belen lang daw. Kami naman po dito ni Lips for Fernandez, shout out po sa iyo and magandang gabi. Fake Bulaga, hindi nyo kaya ang TVJ, pati mga staff nila, host, puro magagaling, hindi kayo uubra. So, yun nga. Ultimo po sa staff, talagang wala pong sinabi ang team ng Tape Inc. sa staff po na nasa TVJ. Oo, sabihin na po natin na pagdating po sa mga audio, sa technical, ibigay na po natin yan sa Tape Inc. Sige, bigay na po natin yan. Pero pagdating po sa creative, nako, mukha pong hindi po nila kayang tapatan ito. So, kahit creative department lang, ay taob na po sila. So, lahat po kasi ng utak din naman, lahat po ng segments or utak po ng mga segments na pinapalabas naman po dito sa Itbulaga ng Tape, mula rin naman po sa kaisipan ni Miss Jennifer. So, malaking kawalan sa kanila itong si Miss Jennifer na hindi po nakikita ng Tape Inc. Dahil, di ba, ang balita natin, gustong-gusto po nila itong tanggalin. Pero, tingnan nyo, ay asang-asa din naman sila sa kung anong nagawa ni Miss Jennifer na mga segments sa Itbulaga. And they can't make their own yung mga sarili po nilang ideas. Mukhang wala po sila nun.
Anyway, kayo po ba mga ka-OG, ano ang inyong masisay hinggil po dito? Pa-comment lamang po dyan sa baba, no? And hanggang dito lamang po muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.